lahat, nandito ngayon tayo sa dialysis center na ginagawa ng NKTI. Malapit na matapos itong phase 1 at pumupunta na, nasa phase 2 na tayo, nasimulan na yung phase 2, which is the first 4th floor. Phase 1 na hanggang 4th floor. Masisimulan na yung phase 2, which is hanggang 6th floor. Ang phase 3 hanggang 13th floor. So, ito kasi ay malaking pangangailangan sa ating populasyon. Dahil over 11% ang kanilang statistic, over 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease. Kaya kailangan matibayan natin at panawakin natin ang ating servisyo para sa pag-treat ng CKD. At ito ay magiging, pagka natapos na ito, ay ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. At tininan din natin, hindi lamang dito sa pagpagaling, pagka nagkaroon ng CKD, napapag-usapan namin kung paano ang maaari natin gawin upang makaiwas ang ating mga kababayan sa chronic kidney disease. Kaya marami po tayong kailangan gawin para sana pabawasin natin. Pero hanggang mangyari yun, ay ginagawa na rin natin, nagpapatayo tayo ng mga hospital para naman maservisyoan ang ating mga magiging pasyente. For this one, para sa mga chronic kidney disease. Pero kasama na dyan, ay dinagdag din natin ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth. Bukod sa pasilidad nito, pinapalawak pa rin natin ang suporta ng mga benepisyo para sa mga CKD patients. Itinaas na ng PhilHealth ang saklaw na hemodialysis package mula sa 90 hanggang sa 106 na session. Itinaas na rin ng PhilHealth ang benefit package mula sa dating 4,000 pesos, ngayon 6,350 bawat session. Tumaas na rin ang rate ng Z benefit package para sa peritoneal dialysis na kasalukuyan ng aabot mula sa 389,640 pesos hanggang sa 500,140 kada taon para sa mga adults. At mula sa 510,000 hanggang 1.2 billion naman para sa mga batang pasyente. Meron na rin tayong 904 accredited na dialysis centers sa buong Pilipinas. Kaya ito ay makakapag-servisyo sa ating mga kababayan na naghihirap na naging pasyente dahil na nagkaroon ng chronic kidney disease. Kaya patuloy natin magagawa ito. Ang schedule nito ay dapat by the beginning of 2027 ay magsisimula na yung magdadala, papakitadali na yung mga gamit dito. And when do you think you can start operation? Early 2020, Mr. President. Tapos tayo after a year after that, matatapos na pwede nang tumanggap ng pasyente ito. Kaya pinag-ibilisan natin, increase na. Ang dating nangyayari kasi ay tingi-tingi ang pagbigay ng pondo. Kaya hindi pwede madaliin. Kaya ginawa natin, pinalitan natin ang sistema, buka agad ang pondo para habang ginagawa ito sa mga local floor, hindi ba tapos ang finishing, ay sinimula na yung mga upper floor. Pagka sa phase 3 na tayo, finishing na dito, ayusin na ito para manantayin na ito para pwede nang tumanggap ng pasyente. Nandito yung mga picture kung ano yung magiging pasilidad kapag tapos na. At siguro tayo yun na ang ating tinitignan na schedule. Early 2028, baka mag-operate na itong dialysis center. Okay, sige, maraming salamat.